bakit hindi sinama ni Senator Marcoleta sa debate ng challenge, debate challenge niya, si Senator Tolentino. Siguro kung babanggitin niya ulit pangalan ko siya, sasabihin ko magpapa-substitution ako kay Senator Tolentino, no? Because he is the key person when we talk about the Philippine Maritime Zone. Thank you for reminding me that I was the author of the Philippine Maritime Zones Law, Republic Act 12064, as well as the Philippine Archipelagic Sea Lanes Law, Republic Act 12065. I hope I can clarify some of the confusion lingering in the air today amidst misinformation, disinformation, and as the author of the law, I hope I can clarify a lot of things which have been convoluted, chaotically fed to the general public, and which has sown a lot of confusion and divisiveness. Sana po makatulong ako ngayong araw na to, Ash Wednesday, na may paliwanag yung kaguluhang na nangyayari ngayon. Sir, since you started off with your two landmark laws, can you just give us, on the layman's language, the significance of these landmark laws, in terms, especially to our Filipino fisher folks, who derive much of their livelihood in our, especially in the West Philippine Sea. Ayun siya, bahala, Tagalog, English, wherever your convenience. Siguro, bago po yun, sagutin ko, liwanagin ko lang po yung ibang hindi naliliwanagan. Nalulungkot ako pag naririnig ko na may nagsasalita na ibang mambabatas ang binabanggit meets and bounds. Pag ang pinag-uusapan ko, karagatan, hindi pinag-uusapan ng meets and bounds. Ang meets and bounds tungkol sa lupa, geodetic survey yun. Sa mga geodetic engineer yun. Sa torrent system yun, yung meets and bounds. Isang subject po yun sa law school. Yung sabing grids niya, no? Ang pinag-uusapan po pag dagat would be fathoms, bathymetry, measurement of the tides, the hazards, the contour of the seabeds, etc. Hindi yung meets and bounds. Kaya doon pa lang ginuluhan na. So sagutin ko yung katanungan ni Ma'am. Yung Republic Act 12064, ito po ay nag-domesticate through local legislation ng arbitral ruling 2016. At ini-align, siningkaw doon sa law of the sea, international law of the sea. Nakabilang sa nagsulong noong early 80s si Senator Arturo Tolentino, yung Archipelagic Doctrine. So lahat po ng features ng UNCLOS ay nakalagay sa 12064. Nag-usapan po dito yung ating zones. Kaya nga maritime zones. Ano pa yung mga zones? Ulit-ulit. Ito po yung ating territorial sea, archipelagic waters. Ito yung ating internal waters, contiguous zone, exclusive economic zone, hanggang sa ating continental share. Zones ang pinag-uusapan. Hindi po pinag-uusapan dito yung patungkol sa pag-aari ng lupa na na-acquire through occupation, administration, sangayon sa international customary law. Pag pinag-usapan po ang zones, doon lang tayo merong soberenya sa internal waters, territorial sea, at archipelagic waters. The rest, patungkol na po ito sa exclusive economic rights. Doon po nagkakalituhan. Yung kapatid naman po nito, yung Archipelagic Sea Lanes Law, ito naman po ay yung Republic Act 12065. Ako rin po ang may akda. Ito po yung dadaanan naman ng mga barko papasok sa ating internal waters, archipelagic waters. Kung ang magkaiba po ang freedom of navigation at magkaiba rin po ang sea lanes passage. So, sea lanes passage po tayo. So, ang atin po, iba rin po ang right of innocent passage. So, sa sea lanes passage, meron tayong tatlo. Ito po yung Balintang Channel. Ito po yung Cebu to West Philippine Sea. Ito rin po yung Celebes Sulu Mindoro West Philippine Sea. So, tatlo lang po yan. So, lahat po ito ay ang batas natin sa karagatan. Uulitin ko palagi, our
our entitlements would emanate from law, international law, at hindi po sa haka-haka at opinion ng iba. Kaya po ako nagsasalita dahil ako po yung gumawa ng batas. Ang maaari lang mag-interpret dito ay ang Korte Suprema. O kung idudulog sa ibang jurisdiction ay ang ITLOS, International Tribunal for the Law of the Sea, or ang International Court of Justice. Kung ang pag-uusapan ay kung sino nagmamay-ari ng isang lupain. Subalit sa UNCLOS, hindi po pinag-uusapan ang pagmamay-ari ng lupain kung hindi ang mga karapatang at obligasyong pang-dagat. So yun po ang premise po lahat nito. Kaya ako po ay nalulungkot dahil sa mga usapin ngayon ay napakagulo na iniiba nila yung batas. Iniiba po nila yung batas. Pangalawang gusto kong i-clarify, sa ngayon po sa UNCLOS, hindi po kailangan ng mapa. Ang UNCLOS po ay binubuo ng 400. Ito po ang Law of the Sea, dala ko. Abbreviated version. Ang UNCLOS, binubuo ng halos 170,000 to 180,000 words. Ni minsan, hindi po binanggit doon ang salitang map. 21 times binanggit po ang salitang coordinates o 15 times. Ganon din po yung charts. So, hindi po kailangan ng mapa. Yun yung pangalawang panggugulo. Pangatlong panggugulo, narinig ko yung salitang IHO. IHO. International Hydrographic Organization. Hindi po kasali yun sa usapan. Ang IHO po ay hindi bahagi ng United Nations. Technical support group lang po yun. Treaty-based organization. Initially, 181 countries. So, wala pong sinasubmit sa IHO kung hindi yung mga navigational maps para po walang aksidente sa karagatan. Subalit, para sa entitlements natin, coordinates meron or sa ngayon sa Article 16 at 47 ng UNCLOS sa DUALAS, Ano naman yun? Division of Ocean Affairs, Law of the Sea, sa ilalim ng UN Secretary General. Nasubmit na po ng Pilipinas yan 2009 pa yung ating baseline. So lahat po yan, iniba sa kwento ngayon. Kaya pinarapat kong pumunta rito para ma-clarify po lahat yan. Dahil gumulo na. Gumulo na ng gumulo. Iba na yung pinag-uusapan, magkakaroon pa ng debate. Alam niyo, pag ang debate, mali yung premise, ang pagdidebatehan mo, yung mapa, hindi naman kailangan ng mapa, bali wala yung debate. Pag ang pinag-usapan po ay IHO, bali wala po yung debate, hindi po kasali yun. Pag ang pinag-usapan ay meets and bounds, hindi po kasali yun. So, gumulo na. So, sana po, kung tutuloy nila yung debate, doon sa sang-ayon sa nilalaman ng international law at ng dalawang batas na tayo ang may dami. Papasalamat din po tayo kay Justice Carpio dahil sinabi niya yung Philippine Maritime Zones Act ay sumang-ayon at naka-align sa UNCLOS. Isa lang po pinag-usapan, UNCLOS. Kung hindi nyo nabasa pa ang UNCLOS nila, ay malaki po problema natin. Paano sila magdidebate sa 180,000 words, 450 pages, na hindi naman nila nababasa pa. So, yung sinasabi lagi natin, I think it was Justice Carpio who is insisting kasi nilabattle to the Chinese maps na pinipresent ng Chinese and thus dahil nila ang natapat ni Justice Carpio yung Madrigal map Velarde map, diba sir? So, useless itong mga maps na ito. Hindi naman po. Ang iba kasi yung sinasabi na yung Velarde map, nilabas po yun, ginamit po yun doon sa pagpapatunay na matagal na panahon ay talagang kasama po sa ating jurisdiction, sovereign rights, yung Baho de Masinloc. Ako po ay meron din mapa, hindi ko alam kung nadala ko na dito. Yeah. Meron din po akong mapa, yung 1835 map. Yeah. At yung 1820 map ng France. So, yung mapa po is... Nabili mo sa, Yes, yung mapa po is a cartographic illustration of the area.
but the precise and scientific measurement would be the coordinates. Yung coordinates po natin based on low watermarks na nakasaad sa Republic Act 9522. Hawak ko dito yung 9522. Ano naman yung 9522? Yung 9522, nakalagay po doon yung ating 101 base points. Okay. Ito yung that's a go Pilipinas. Oo. Kasi sa ayon sa UNCLOS, yung base point mo, outermost island, hanggang dun sa next base point should not be more than 100 nautical miles. So kung complied na po tayo doon, hindi ko alam ba't napabalik tayo rito, malayo na po to. Tapos na po ito, 2009 pa ho natin na-submit ito. 2026 na ho ito ngayon. Submitted din to the Mali pa UN. nga yung nasa diary na isang araw, more than a decade ago. Tama rin, pero 2009, 2 decades na to, di ba? Submitted na ito. So, wala na pong kailangan isubmit pa ulit. Ang huli nating submission ay noong 2024, yung para sa extended continental shelf. Ano yung extended continental shelf? Ito yung hanggang doon, yung natural prolongation, hanggang doon sa 200 nautical miles ng ating exclusive economic zone, allowed tayo ng UNCLOS to extend beyond up to 350 From what? from the baseline. 200? From an additional 150 from the 200. Allowed tayo ng UNCLOS. So, we welcome Commodore Cariela. Sir. Good morning, So, sir. So, nag-submit na tayo noon. Nag-submit tayo noong 2024 sa Commission ng Extended Continental Shelf. Allowed tayo noon. In fact, inallow na rin tayo ng United Nations doon naman sa eastern side. Ito yung Benham Rise. Okay. More than 200 nautical miles yung ating continental shelf. At bilang author po na Republic Act 12065, bininyagan mo po yung Benham Rise ng bagong pangalan. Ano naman? Talampas ng Pilipinas. Oo, kasi Tagalog. Nasubmit na po yun sa United Nations. Kaya lahat, Same law yun, di ba? 12065. Oh. Kaya lahat po ng panggugulo ngayon, ito maririnig ni Commodore Cariela, napakagaling nito, panggugulo po doon sa paggamit ng salitang meets and bounds. Meets. Meets and bounds sa geodetic survey Ano, lang yun. spell mo yung meets. METES. Mali po yun. Hindi po ginagamit yun sa lupa po Is yun. that a word o acronym? Meets and bounds ginagamit ng mga geodetic engineers. Sa torrent system po yun. Sa paggagawa ng titulo. Oh. Mali po yun. Mali rin po yung paggamit ng salitang mapa. The word map never appeared in the 180,000 words UNCLOS. We will not be required under Article 16, Article 47 of UNCLOS to submit a map. Only a chart or coordinates which we have submitted. Ito na yung coordinates. So yun po yung mga mali na panggugulo. Hindi na dapat pag-usapan yun. Tapos na po yun. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung dinidiscuss ng iba, pero mamaya ipagtatanggol ko naman sila. Pasalitain mo natin si Commodore Cariela. National spokesperson for the National Task Force on WPS, Commodore General Commodore ba dyan? General. J. Tariola. Hello po, magandang umaga po sa inyo. Andito lang po ako bilang supporting cast ni Senator Tol. Idol ko to si Sir. Namimiss ko na si Sir sa Senado. No? I think Senator Tol, kung nandun siya, he would have supported and reinforced Hindi lang 15. the arguments presented by Senator Kiko and Senator Risa against those his former colleagues in the hindi pala sa naging former colleagues Senator Marcoleta Congress House. sa Congress. So, para sa akin, Senator Tolentino is the right person right now to discuss the Philippine Maritime Zones Act and also those issues thrown against our position when it comes to the coordinates daw, the meets and bounds daw, and the Kalayaan Island Group daw should be given up kasi labas na daw ito sa ating exclusive economic zone. I support everything that Senator Tol will be saying. And again, Missing mo, you miss him a lot. yes, I miss Senator Tol a lot. No? Pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, as to the legal and technical issues
we have people like Senator Tol, Justice Carpio, and Attorney Jay Batungbakan. Na-surprise nga ako, bakit hindi sinama ni Senator Marcoleta sa debate debate challenge niya si Senator Tolentino. Siguro kung babanggitin niya uli yung pangalan ko, sasabihin ko magpapa-substitution ako kay Senator Tolentino, no? Because he is the key person when we talk about the Philippine Maritime Zone.